Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mando. At ang istoryang aking ibabahagi po ay naganap sa taong 1988 sa isang bayan sa isang parte ng Mindanao kung saan ako ay 15 anyos pa lamang. Kuya Bari, masasabi ko na isang mabuting ama ang aking ama. Kahit pa siya ay napakahigpit. Maraming bawal sa kanyang batas at maraming hindi dapat gawin. 4 po kaming magkakapatid at ako po ang bunso. Palagi kong nasasaksihan ang madalas na pagtatalo ng aking ama at ng aking mga kapatid. Sapagkat madalas sila pagbawalan ni ama na gumala. Kasama ang mga kaibigang laki sa layaw at walang ginawa kung hindi ang pumunta sa mga party at galaan. Kuya Bari, sa taong ito, hindi masyadong ligtas ang panahon. Gawa ng maliban sa masasamang loob ay talagang naglipa na ang sabi-sabi na may mga aswang sa paligid na nambibiktima ng mga tao na gusto nilang biktimahin. Nakakalungkot lang po. Madalas kasing tumakas ang aking mga kapatid na nauuwi sa pamamalo ni ama. Kahit dalaga't binata na sila ay nakakatikim pa rin sila ng hagupit ng aking ama. Isang araw po, galing ako sa paaralan. Naabutan namin ng aking ina na pinagagalitan ng aking ama ang aking mga kapatid sapagkat lahat sila ay bumagsak sa kanilang eskwela. Puro lang kasi lakwatsa ang kanilang ginagawa. Magkakasundo kasi ang mga kapatid kong ito pagdating po sa kalokohan, Kuya Bari, at ang nag-iimpluwensya sa mga kapatid kong babae na papangalanan ko na lamang Cassandra at Rhea ay ang kapatid naming panganay na papangalanan ko na lamang Rico. Nakita ko, Kuya Bari, kung papaano sagutin ng mga kapatid ko ang aking tatay, lalong-lalo na si Kuya Rico. Kung ilalarawan ko lang talaga ang itsura niya kung papaano siya sumagot, ay talagang masasabi kong akala mo kapatid lamang niya ang tatay ko. At dahil bata pa po ako noon, wala pa akong kakayahan na lumaban. Hindi ko pa kayang ipagtanggol si tatay laban sa kanila. Ano nga ba ang magagawa ng isang 15 anyos sa isang 20 anyos, 25 at 29 anyos? Tsaka alam mo, Kuya Bari, mahirap ipaliwanag pero habang sinusulat ko itong liham kong ito ay namumuo talaga ang galit ko simula nang ako'y bata pa. Isa kasi ako sa nakasaksi, Kuya Bari, ng sinapit ng aming pamilya na sa totoo lang ay kinalimutan ko na, pati ang kanilang mga alaala. Matapos ang pagtatalong iyon, Kuya Bari, ay sinabihan ni Rico si tatay na aalis siya sa bahay namin sapagkat sawang-sawa na siya sa pagiging mahigpit ni ama. Pinigilan siya ng aking mga kapatid, ngunit mapilit si Rico at talagang desidido siyang makaalis sa bahay namin. Nakita ko, Kuya Bari, kung papaanong lihim na umiiyak ang aking mga magulang habang tinatanong kung saan sila nagkamali. Naibigay naman ni tatay at nanay ang karangyaan sa amin. Ano pa ba ang kulang? May pagkakataong nagsisisi si tatay na umunlad ang aming buhay. Dahilan para naging palalo ang aking mga kapatid. Nasilaw sila sa kasaganahan at nagkaroon ng mga maling kaibigan na ang impluwensya'y hindi maganda ang dulot. Nakita kong palabas si Rico na hinahabol ng aking 2 pang suwail na kapatid. Para sa kanila, Kuya Bari, si Kuya Rico ang nagsisilbi nilang tagapagtanggol at ang ama ko ang kontrabida sa buhay nila. Napatingin na lamang ako kay ama nang sinisisi siya nila Cassandra at Rhea
na aalis daw ang kanilang itinuturing na bayani sa loob ng pamamahay. Halos murahin na nila si Ama Kuyabari. Bago ko po ipagpatuloy, paumanhin Kuya Bari kung may mababasa kang emosyon na galit sa aking kwento. Dahil sa totoo lang po, ito talaga ang aking nararamdaman ngayon dahil naaalala ko na naman. Sa tanang buhay ko Kuya Bari, sumagot ako kay Rhea at Cassandra. Iyon po ang kauna-unahang pagkakataon na sumagot ako gawa ng hindi ko na makayanan pa ang mga pinagsasabi ng dalawa kong kapatid. Ani ko kung bakit hindi na lamang sila sumama kay Rico at mamuhay nang walang makukuhang kahit ano mula kay tatay. Subukan nilang mabuhay nang walang tulong mula sa aking mga magulang kung gusto nila ng kalayaan. Nasampal ako ni Cassandra Kuya Bari, ngunit nagulat siya nang ibalik ko ito sa kanya. 15 lang ako noon pero mas matangkad ako sa kanila ni Rhea. Sinabi ko po sa kanila na kung sila ang magiging dahilan ng ikaiikli ng buhay ng aking mga magulang ay mainam na putulin na lamang ang ugnayan sa aming pamilya. Dahil kung tutuusin, 3 silang ipinanganak na maiitim na tupa na walang ibinigay kung hindi sakit ng ulo sa aking ama. Agad naman akong pinagalitan ni tatay noon Kuya Bari. Sa isip-isip ko, mas kinampihan pa niya ang mga kapatid kong matitigas ang ulo kaysa sa akin. Tumakbo ako sa aking silid na hindi ko alam, sinundan pala ako ng aking ina. Nakatalukbong ako ng kumot nang pumasok si nanay. Hinawakan niya ako't ipinaliwanag sa akin na ang ikinagagalit lamang ng aking ama ay ang aking pagsagot, hindi ang pagtatanggol ko sa kanya. Ayaw kasi ni ama na maging katulad ako kay Kuya Rico at sa 2 ko pang kapatid. Dahil para kay ama, ako at ako na lamang ang natitira niyang mabuti at mabait na anak. Isang araw, napakaganda po ng panahon sa taong 1988. Natatandaan ko po, linggo iyon at kami ay magsisimba. Habang papunta kami sa simbahan, narinig namin ang mga usap-usapan na si Kuya Rico daw ay nagnakaw sa isang tindahan ng mga salapi at bigas. Lumapit po sa amin si Father na papangalanan ko na lamang na Father Agosto. Sinabi niya na kahit ang simbahan daw ay hindi pinalagpas ni Kuya Rico at ng kanyang mga kaibigan. Kitang-kita ko Kuya Bari kung papaano nanlumo at kung papaano mapahiya si tatay. Pero sa kabila po ng pagkaguho ng dangal ng aming pamilya, naisatinig pa ni tatay kay Father Agosto na, Father Agosto, ipagdasal niyo po ako na bigyan pa ako ng mahabang buhay para po sa aking mga anak. Nakita ni Rhea at Cassandra kung papaano yakapin ni Father ang aking ama na alam kong nanghihina at pinipilit pa ring lakasan ang kanyang loob para sa amin. Ngunit Kuya Bari, mas malakas ata ang malignong sumanib sa aking mga kapatid dahil hindi sila talaga tinablan sa kanilang mga nakita. Ang nasa isip nila'y nagkukunwari lamang si ama na hindi alam ni Father kung anong klaseng tao ito sa aming tahanan. Siyempre po ang mag-iisip lang ng ganoon ay ang mga anak na katulad nilang mga rebelde at mga suwail. Isang araw po, nahuli kong tumatakas ang aking mga kapatid. Sa bintana sila dumaan Kuya Bari. Hindi nila alam na nahuli ko sila. Sa kagustuhan kong sila'y matuto, kinandado ko ang kanilang bintana nang hindi sila muling makapasok pag uwi nila. Kinabukasan, isang malakas na sampal ang inabot nila sa aking ama. Dahil nahuli sila nitong nakatulog sa labas ng kanilang bintana. Sumagot pa nga si Rhea na ano naman daw ang masama kung magsasaya sila.
dahil kung hindi mahigpit ang aking ama ay sana maayos na ang lahat. Nasa ganoong kaming tagpo nang makita naming nagkakagulo sa labas. Nagtatakbuhan ang mga tao papunta sa bayan. Lumabas naman ang aking ina para itanong kung ano ang nangyayari. Nakita naming kausap niya ang isa sa aming mga kapitbahay. Kitang-kita namin ang pag-aalala sa mukha ng aming ina nang ito'y makabalik sa loob ng bahay. Tinanong siya ng aking ama kung ano ang nangyari. Anya, may namatay na isang lalaki daw sa plaza na parang kinatay daw dahil wala na itong mga lamang loob. Nakita ko, Kuya Bari, na bumakas sa mukha ng aking ama ang pag-aalala dahil wala si Kuya Rico sa aming bahay ng mga panahong iyon. Tarantang siyang baka si Kuya Rico ang lalaki, kaya dali-dali silang lumabas ni ina na magkahawak kamay. Masama ko namang tinitigan ang aking mga kapatid bago lumabas ng bahay at sumunod sa aking mga magulang. Alam ko din naman na sumunod ang mga kapatid ko. Pagdating po sa plaza ay tila nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib si ama dahil hindi po si Kuya Rico ang patay. Ayon po sa mga pulis, taga-ibang bayan ang lalaki. Sabi pa nga, baka daw pinatay ng mga taong labas. Pero para kay ama, hindi mga taong labas ang pumatay sa lalaking iyon kung hindi aswang. Pag-uwi namin, nagkulong na naman ang aking mga kapatid sa kanilang silid. Patuloy pa rin ang kanilang pagre-rebelde sa aking mga magulang. Alam mo, Kuya Bari, masama man pakinggan ay pinagdarasal ko na lamang na sana hindi ko na lang naging kapatid si Kuya Rico, Rhea at Cassandra, o di naman kaya'y hindi na lang sana kami naging masagana. Di sana hindi parang sinapian ang mga kapatid ko ng tig sa 10 maligno. Makalipas ang ilang araw, napag-alaman namin na nakulong daw si Kuya Rico. Nahuli kasi sila ng kanyang mga barkada na nagnanakaw sa isang apartel. Minalas sila dahil may mga pulis at mga sundalong namamahinga ng mga oras na iyon sa apartel na nagmula pa sa Visaya at sa Mindanao na nadistino. Agad namang kaming nagpunta sa presinto at nakita namin si Kuya Rico doon na nakahandusay sa sahig. Naiyak naman ang aking ina dahil sa sinapit ni Kuya Rico. Habang si ama naman, alam kong naiiyak din siya, ngunit mas pinili niyang magpakatatag. Hindi po nagtagal, nagpiyansa po si tatay ng 1,000 na sa panahong yung, Kuya Bari, ay napakalaking halaga na. Madaling kitain po iyon ngayon, pero napakahirap hanapin noon. Umuwi kami ng bahay kasama si Kuya Rico na akala ko ay magbabago na. Ngunit kasing tigas pa rin ng bato sa impyerno ang puso ng itim na tupa naming panganay. Naglayas pa rin po ito at sinabi sa aking ama na hinding-hindi siya papakulong sa batas ng ama kong nakakasakal. At muli, si ama na naman ang sinisisi ni Cassandra at Rhea. Halos ipamukha nila sa ama ko kung gaano ito kasamang ama, walang kwenta at madamot. Kuya Bari, kadamutan ba na protektahan kaming mga anak niya? Walang kwenta ba ang isang ama na ang hangad lamang ay kabutihan at kaligtasan namin? Masama bang ama ang isang ama na ang nais lamang niya ay maging maganda ang aming mga buhay? Kuya Bari, ang mabuting ama para sa akin po ay ilayo ka sa mga bagay na makakasama sa iyo. Ganyan ko po kung tignan ang aking tatay. Lumipas ang 1 taon. Wala na kaming nabalitaan pa kay Kuya Rico. Ang mga kapatid ko namang babae ay walang ibang ginawa kung hindi ang sisihin si ama
dahil sa nangyayari sa kanilang buhay. Ngunit ayaw naman nilang umalis kapag pinapaalis at binibigyang laya sila. Palagi lamang nilang ipinamumukha sa aking ama na siya ay walang kwentang ama. Isang araw, habang nagwawalis si ama sa aming bakuran, mayroong isang lalaki na panay ang pagmamasid sa aming bahay. At sa tuwing lalapitan siya ni tatay ay mabilis itong aalis at lalayo. Minsan nga'y tumatakbo pang mabilis. Ilang araw na ganoon ang senaryo ng taong iyon. Magmamasid at aalis kapag lalapitan na ni tatay. Kinabahan na si ama dahil ang iniisip niya ay kaming pamilya niya. Una sa panahong yun, lipana ang masasamang loob at mga taong labas. Ngunit alam ni tatay na hindi mga taong labas iyon dahil hindi naman ganoon ang mga taong labas kahit papaano. Kung nais nilang makikain ay magalang naman silang nagpapaalam. Habang kumakain kami, pinagsabihan kami ni tatay na mag-iingat dahil may umaaligid-aligid daw sa aming bahay. Mapanganib na ang panahon ngayon. Ngunit sinagot si ama ng dalawa kong kapatid na baka kaaway lamang daw iyon ni tatay na balak siyang patayin dahil masama siyang ama. Naihampas ko ang aking kamay sa lamesa, Kuya Bari, na ikinagulat ng aking mga kapatid. Masama ko silang tinitigan na noon lamang nila nakita ito sa akin. Sinabi ko sa kanila na baka sila ang sadya ng taong iyon dahil masama silang mga anak. Kung pwede ko lang kausapin ang taong iyon kung sakaling may nais siyang saktan sa aming pamilya, ay hinihiling ko na sila na lamang dalawa dahil wala naman silang ambag sa buhay namin kung hindi puro pagpapasakit, hirap at katarantaduhan, kahihiyan sila ng aming lahi. Bigla namang napaawat at napasigaw sa akin si ama at tinanong ako kung kailan pa ako natutong sumagot at magsalita ng hindi maganda. Hindi na lamang ako umimik, Kuya Bari. Hindi naman siguro masama ang ginawa ko. Nadala lamang ako sa tindi ng galit ko kay Cassandra at Rhea. Para po sa akin, wala silang mga utang na loob dahil binigyan sila ng magandang buhay ng aking tatay at nanay, pero ito ang kanilang iginaganti. Isang hapon, umuwi si Kuya Rico sa bahay namin, Kuya Bari. Ngunit parang wala siyang nakitang mga magulang namin. Niyakap niya ang aking mga kapatid na kakulay ng ugali niya. Niyakap ko na lamang ang aking mga magulang at sinabing hayaan na lamang at wag nang mag-alala. Ang mahalaga, alam naming ligtas si Kuya Rico. Sa totoo lang po, Kuya Bari, sobrang mahal na mahal ko ang aking mga magulang. Para sa akin, kabiyak na sila ng buhay ko. At hindi ko maiisip kung ano ang magiging buhay ko kapag wala sila. Kaya naman lahat po ay talagang gagawin ko. Maibsan lamang ang kanilang mga pasakit na idinudulot ng aking mga kapatid. Nagpatuloy pa rin ang pagiging pasaway ng aking mga kapatid. Harap-harapan na nilang binabastos ang aking mga magulang. Aalis silang hindi nagpapaalam pa rin. At ang hindi ko makakalimutan, Kuya Bari, ay noong sabuyan ni Rhea sa mukha ng tubig ang aking ama na nauwi sa sakitan namin. Binato ko kasi ng baso ng ubod ng lakas na tumama sa likuran niya. Akto namang susuntukin ako ni Kuya Rico, ngunit itinuto ko sa kanya ang kutsilyong panghiwa ng karne. Sinabi ko talaga sa kanya na handa akong makulong kaysa makita ang mga magulang ko na binabastos nilang tatlo. Dahil doon ay hindi nakaimik si Rhea at Cassandra nang sabihin kong malalaman din nila ang nararamdaman ni ama sa oras na maging magulang sila. Magiging triple ang lahat ng hinanakit na ipinagkaloob sa kanila ng mundo. At darating ang araw na papasanin nila ang hinanakit
pagsisisi at panghihinayang habang sila'y nabubuhay. Umalis sila ng bahay na panay ang lingon sa amin. Kinagabihan, habang tahimik kaming natutulog ay may biglang kumalabog sa aming bubong. Napakalakas po nung Kuya Bari na akala mo'y taong nalaglag mula sa kung saan. Dali-dali naman akong lumabas ng aking silid nang makarinig ako ng isang putok. Paglabas ko po'y nakita ko ang aking ama na may pinapuputukan sa kanyang bintana. Lumabas din ang aking mga kapatid. Nagtanong ako kay ama kung ano ang nangyari. Anya, may tao daw sa itaas ng aming bubungan. Kuya Bari, ang gabing yun pala ang magiging huling hinga ng aking ama. Ang gabing iyon ang hinding-hindi ko po makakalimutan sa buong buhay ko. Bumuhos ang malakas na ulan na tila ba nagdadalamhati ang langit. Habang nakasilip kami sa pintuan ay may grupo ng mga tao na nakatayo sa labas po ng aming tahanan. Hindi namin maaninaw ang kanilang mga muka sapagkat napakadilim po ng langit dahil nga sa ulan. Napasigaw na lamang ang aking ina ng kumidlat at nakita niya ang pangit na muka ng mga tao sa ibaba. Agad namang sinarado ng tatay ko ang bintana at tinipon kaming magkakapatid. Ngunit malakas ang mga aswang. Nasira nila ang aming tahanan. Nagsitakbuhan kami papalabas sa silid ni ama at nagtipon-tipon kami sa labas. Binulungan ako ni tatay na manghingi ng tulong. Sa sekretong pintuan ako dumaan sa ilalim ng aming hagdanan, Kuya Bari. Walang dalawang sabi akong umalis at ang unang naisip ko na lapitan ay ang simbahan. Noong makalabas po ako, nakita ko ang mga tao sa harapan na nakatingin sa aming bahay habang sigaw ng sigaw ang aking mga kapatid. Matagumpay naman akong nakaalis, Kuya Bari, at nagtungo sa simbahan. Sinabi ko ang nangyari kay Father nang ako'y makarating doon. Agad namang nagpatawag si Father ng tulong sa mga kapulisan at kay Tata Badong na isang manggagamot at may kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Mahigit 30 minuto ang tinakbo ko, Kuya Bari, hanggang dito sa bayan. Wala akong ibang iniisip kung hindi ang aking pamilya. Natuwa na lamang po ako noong agad na rumesponde ang aming mga kababayan. Lalong-lalo na ang grupo ng manggagamot na si Tata Badong. Dahil may kalayuan ang aming tahanan, ay lakad-takbo na lamang ang aming ginawa. Wala kaming daladalang mga ilaw sapagkat umuulan na sinabayan pa ng kidlat at kulog. Habang pabalik na kami, ay may 5 tao ang humarang po sa amin. Natakot ang aming mga kanayon. Sinabi ng mga kasama ni Tata Badong na sila na ang bahala sa mga humaharang. Susunod na lamang daw sila at magpatuloy na kami. Nakita ko kung papaano makipagbuno ang mga kasamahan ni Tata Badong. Talagang hasang-hasa sila sa pakikipaglaban dahil napuruhan nila ang mga nilalang na humarang sa amin. Takbo lang kami ng takbo hanggang sa natanaw ko na ang aming bahay, Kuya Bari. Nabulabog ang mga nilalang dahil sa putok ng baril na pinaulan ng mga pulis na sinabayan pa ng mga hagupit ng latigo ng mga kasama ni Tata Badong. Pag-akyat namin sa taas, Kuya Bari, kitang-kita ko na hawak-hawak ng isang aswang si tatay. Ang kamay nito ay nasa puso ni tatay habang ang isang kamay naman niya ay nasa liig. Nakita ko kung papaano makiusap ang aking ina sa aswang, ngunit tawa lamang ang naging tugon nito. Nasa likuran na ng aswang si Tata Badong habang kami naman ay nakikiusap sa aswang na huwag patayin ang aming ama. Ngunit nagulat ako sa sinabi ng aswang
habang nakatingin kay Kuya Rico, Cassandra at Rhea na, "Hindi ba't ito ang inyong hiling? Ang mawala sa landas niyo ang inyong mahigpit na ama? Pues, ipagkakaloob ko ito sa inyo, mga kaibigan." Bago pa man mahagupit ni Tata Badong ang aswang kuyabari, ay napaslang na nito ang aking ama. Isang malakas na sigaw mula sa aking ina at mula sa aswang na hinahagupit ni Tata Badong ang maririnig mo sa bahay namin. Dali-dali akong tumakbo papalapit sa aking ama at isang napakagandang ngiti ang kanyang ipinagkaloob sa amin ni ina. At bago po tuluyang nalagutan ng hininga si ama, isang paghingi ng tawad sa mga kapatid ko ang kanyang ginawa at salitang mahal na mahal niya kami ni ina. Naipikit niya ang kanyang mga mata na may luhang nangilid, Kuya Bari. Walang kahit anong salita ang pwedeng magpaliwanag sa sakit na nararamdaman namin ng mga oras na iyon. Nang makita ko po ang aswang ay agad akong lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang buhok. Tinanong ko po siya kung bakit niya pinatay ang aking ama. Ano ang naging kasalanan niya sa kanila? Ang tanging naging sagot lamang ng aswang ay hiling iyon ng aking mga kapatid nang sila'y makalaya na sa mahigpit na batas ng aking ama. Napasigaw ako, Kuya Bari, at itinulak ng malakas ang aking mga kapatid. Namatay din ang aswang at nakilala ni Kuya Rico na isa iyon sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya alam na isa pala itong aswang. Hindi rin niya alam na tototohanin ng kaibigan nito ang kanilang sinabi. Humingi sila ng tawad, Kuya Bari, ngunit naging bingi ako at maging ang aking ina dahil sa galit na aming nararamdaman. Pinalayas ko sila at tinaboy, Kuya Bari, kahit papanay ang sigaw nila ng patawad. Sa lamay po ng aking pinakamamahal na amay, hindi ko sila pinadalo. Nasa labas lamang sila at hindi ko pinahintulutan kahit sumilip kahit saglit. Kahit pa nagmamakaawa po sila, ngunit wala akong awang naramdaman sa kanila noong mga panahong iyon dahil ang nasa isip ko, sila ang pumatay sa aking tatay. Nabigyan lamang sila ng pagkakataong makasilip noong minsang wala ako sa aming bahay at namili ng mga kape at tinapay, habang ang ina ko'y natutulog dahil ilang araw na itong hindi natutulog. Nang makita ko sila'y susugurin ko sana sila nang bigla akong pigilan ni Father Augusto at dinala ako sa aking silid. Kinausap niya ako at sinabi na alam niyang galit ako at nauunawaan daw niya iyon, kahit ang Diyos ay nauunawaan niya ang sakit na nararamdaman ko. Alam niyang mahirap pa sa ngayon ang magpatawad, ngunit hayaan ko na daw na ang Diyos ang kumilos sa kanilang mga buhay. Balang araw, makikita ko rin ang magagawa ng Diyos sa buhay ng mga kapatid ko. Mananatili akong mabuti, Kuya Bari, dahil iyon ang gusto ng aking ama. Nais ni ama na malaman ko na masaya siyang nagkaroon siya ng isang ako at nakikita pa rin ni ama ang kadakilaan ng Diyos sa buhay niya sa pamamagitan ko. Nagkaroon man siya ng mga pasaway na anak, ay binigyan pa rin siya ng isang mabuting anak. Nakikita ni ama ang pagmamahal ko sa kanya at masaya siya sa bagay na iyon. Nang marinig ko po ang sinabi ni Father Augusto, saka lamang bumuhos ang aking luha. Kailangan kong maging matatag dahil mayroon pa akong inang aalagaan. Mayroon pang ina na nangangailangan sa akin.
Alam ko, pagdating ng panahon ay susuklian din Kuya Bari ng Diyos ang aking mga nagawa at hindi nga niya ako binigo. Matapos po ilibing ang aking ama Kuya Bari, ay namuhay kami ni ina. Naging malungkutin po siya, ngunit taong 1994, ilang taon lang nang mamatay ang aking ama, ay namatay din ang aking ina dahil sa sobrang kalungkutan. At taong 1998, ako po ay nagibang bansa na lamang para makipagsapalaran. Napunta po ako sa bansang Europa at nagtrabaho bilang isang hardinero sa mag-asawang walang anak. Totoong-totoo nga po ang sinasabi sa akin ni Father Agosto Kuya Bari na kapag ka mabuti ka ay talagang susuklian ka ng Diyos sa lahat-lahat ng paghihirap mo. Inampun po ako Kuya Bari ng mag-asawa noong mapag-alaman nilang wala na akong mga magulang. Nagbayad sila ng malaki, mapalitan lamang ang aking apelyido para maging legal ako na anak nila. Inalagaan ko sila hanggang sila'y tumanda, hanggang sa ako ay nakapag-asawa. Kinalimutan ko Kuya Bari ang aking mga kapatid at hindi na inalala pa. Ngunit likas sigurong mapagmahal talaga akong anak at kapatid. Dahil taong 2018, umuwi po ako pabalik sa Pilipinas upang dalawin sana ang puntod ng aking mga magulang. Hindi ko alam kung sinasadya ba talaga ng tadhana o panahon o nagkataon lang. Naabutan kong may 3 taong nakatayo sa puntod ni ama at ina. Lumapit ako at tinanong sila kung sino sila. Nang lumingon sila'y parang nadurog ang aking puso nang makita ang aking mga kapatid. Napaatras sila ng bahagya nang makita nila ako at ang aking pamilya. Marahil ay hindi nila ako nakilala. Noong hinubad ko ang aking sunglasses ay sakalang nila ako nakilala Kuya Bari dahil ako ang kamukha ni tatay. Nahabag po ako sa kanilang kalagayan. Ilang taon ko silang hindi kinausap o halos mag-3 dekada Kuya Bari. Nag-usap kami, nagkapatawaran. Matatanda na rin kasi kami at sapat na siguro ang dekadang lumipas sa aming buhay. At lumipas ang ilang buwan, bumalik din ako sa Europa. Ngunit dahil nauso na nga po ang mga Facebook ay madalas na rin kaming nakakapag-usap. Sa mga anak nila, kahit papaano Kuya Bari ay may mabuti rin. Hindi nga po talaga nagkamali si Father Agosto dahil ipaparanas talaga ng Diyos sa kanila ang naranasan ng magulang ko. Mainam lang sa kanila ay maaga pa lang ay nagbago na ang mga ito. Maliban lamang sa anak ni Kuya Rico na babae. Balita ko'y namatay daw ito sa mga away ng mga gang kung tawagin. Naging mabigat na pasanin ni Kuya Rico ang anak niyang iyon. Nakalaya lamang siya sa sakit nang masawi ito sa away. Kuya Bari, maipapayo ko lamang sa mga kabataan, alagaan ninyong mabuti ang inyong mga magulang at sila'y pakamahalin. Mahigpit man ang mga ama ay para din iyon sa iyong kabutihan. Hindi lahat mapalad na magkaroon ng amang walang hangad kung hindi ang kabutihan ninyo. Mahalin ninyo ang inyong magulang nang sa ganun ay mahalin din kayo ng inyong mga magiging anak paglipas ng araw. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking masalimuot na nakaraan Kuya Bari. Masalimot man, ngunit sa bandang huli ay nanaig pa rin ang pagpapatawad at pag-ibig. Mula po dito sa Europa, isang anak na nagmamahal, nasaktan, nagpatawad at nagmahal muli at gumagalang.
Mando. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Elmo. Simula bata pa lang po ako, ay si Lolo na po ang nag-aalaga sa akin. Nagtatrabaho po kasi sa abroad ang aking ina noon at tanging kami na lang pong dalawa ni Lolo ang naiwan sa bahay dahil namatay na po ang aking lola. Hindi pa po kasi ako ipinapanganak nang mamatay ang aking ama at nag-iisang anak lang po kasi nina Lolo at Lola ang aking ina. Dahil nga magkasama kami ni Lolo sa bahay ay marami itong naikwento sa akin, lalo na kung wala kaming ginagawa sa aming bahay. Hindi rin lingid sa aking kaalaman noon ang tungkol sa aswang dahil madalas magkwento si Lolo ng mga ganoon sa akin. Hindi ko nga rin inaasahan noon na sa madalas na pagkukwento niya sa akin, darating pala ang araw na may makikilala kaming mga aswang. Marami rin siyang naging pangaral at payo sa akin patungkol sa mga aswang. Mula sa mga dapat kong gawin kung sakaling may aswang o mga pangontra rito. Subalit sa lahat ng iyon, may iisang bagay na hindi ko malilimutan hanggang magpasa ngayon. Dahil kasi sa bagay na iyon, napukaw ang aking kuryosidad ng mga panahong iyon. Madalas ko kasing napapansin at nakikita noon kay Lolo ang isang maliit na bote. Hindi ko naman alam kung ano ang laman ng mga bagay na iyon. Hindi niya kasi sinasabi sa akin at kung makikita man niya akong nakatingin doon ay kaagad niya itong itinatago. Sinusubukan kong itanong sa kanya ang tungkol sa maliit na boteng iyon, ngunit iniiba niya ang usapan na animoy hindi niya gustong may malaman ako tungkol sa bagay na iyon. Minsan, kung natutulog naman siya, sinusubukan ko ring hawakan iyon, ngunit tila alam niya ang aking plano dahil gumagalaw kaagad siya upang mailayo iyon sa akin. Siya nga po pala, Kuya Bari. Marami naman ang mga kabahayan sa lugar namin. Iyon nga lang medyo may kalayuan sa isa't isa. Malapad ang lupain sa aming lugar. Mayroong lupain at bahay na ilang metro ang layo sa amin na ipinagbebenta ng may-ari. Wala pa namang nakabili sa lupaing iyon. Isang araw, maaga kaming nagising ng aking lolo. Plano kasi naming kumuha ng kahoy sa gubat na gagawin naming mga panggatong. Nasa harap kami ng bahay ni Lolo ng mga sandaling iyon. Habang nagkakape ay inaayos ko ang mga patutuyuing kahoy na nakuha namin noong isang araw. Habang ginagawa namin iyon, nag-uusap kaming dalawa na baka nabili na nga ang bahay na iyon. May pamilya kasi roon na dala ang kanilang mga kagamitan. Pansin ko rin ang isang batang lalaki. Marahil anak ito ng mag-asawa na sa tansya ko ay kasing edad ko lang ng mga panahong iyon. Nakatingin lang ako roon hanggang sa hindi ko inaasahang titingin din siya sa gawi ko. Inangat ko naman sa ere ang aking kamay upang kumaway rito, ngunit bigla na lamang niyang iniwas ang kanyang tingin sa akin. Napailing na lamang ako at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Nang matapos ako sa aking ginagawa, ay inaya ko na ang aking lolo na umalis na kami upang tumungo sa gubat.
Bago pa man kami tuluyang makaalis ng bahay, ay pinagsabihan ako ni Lolo. Apo, kapag nasa tapat na tayo ng bahay nila, huwag kang titingin sa mga mata nila, lalong-lalo na sa mag-asawa. Wika ni Lolo. Napakunot noon naman ako ng mga oras na yun dahil sa sinabi nito. Tatanungin ko pa sana kung bakit, ngunit hindi ko na nagawa dahil nauna na siyang maglakad. Sumunod na lamang ako sa aking lolo. Nang nasa tapat na kami ng bahay na sinasabi ni Lolo kung saan lilipat ang magpamilyang iyon, ay napayuko ako. Hindi na talaga ako tumingin sa mga mata ng mga iyon. Ayon na rin sa sabi ni Lolo sa akin. Ramdam ko naman noon na nakatingin ang bata sa akin, ngunit hindi ko iyon pinansin. Narinig ko pang ang binati ni Lolo ang mag-asawa, pero hindi ko talaga nagawang tumingin sa mga ito. Ilang hakbang na lang ay lalagpas na kami sa bahay nila. At dahil doon ay hindi ko na napigilan pa ang mapalingon. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang nakatingin sila sa akin. Huwag kang lumingon, apo. Magpatuloy ka lang sa paglalakad mo. Dinig kong sabi ni Lolo na noon ay nasa likuran ko na. Sinunod ko na lamang ang sinabi niya. Medyo malayo na kami sa magpamilyang iyon, kung kaya napatanong ako sa kanya tungkol sa sinabi niya sa akin. Napabuntong hininga pa si Lolo, kung kaya napatingin ako sa kanya. Sakto namang nang mapatingin ako sa kanya ay nakita ko siyang nakatingin din sa maliit na bote na noon ay hawak niya. Hindi ko rin maintindihan noon kung bakit tila bumubula ang laman ng boteng iyon. Akala ko noon ay sasabihin na niya sa akin ang tungkol sa maliit na bote, subalit hindi nito sinabi sa akin. Wala, apo. Sige na. Dapat makarami tayo ng panggatong ngayong araw. Tanging saad nito. Wala na akong nagawa pa, Kuya Bari, kung hindi ang tumahimik na lamang. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napapaisip pa nga ako kung ano talaga ang dahilan ni Lolo, subalit wala talaga akong maisip na dahilan. Nang makalapit na ako sa bahay na iyon, ay nagmamasid-masid ako sa paligid. Napakatahimik ng paligid at tila hindi rin lumalabas ang batang lalaki kahit sa harap lamang sana ng kanilang bahay. Dahil doon ay naisipan kong mas lumapit pa sa bahay nila. Nang makalapit na nga ako ay sinubukan kong sumilip sa pinto ng kanilang bahay, ngunit wala akong nakita. Naglibot na lamang ako at napadpad ako sa pintuan ng kanilang kusina. Hindi ko napigilan ang aking sarili na sumilip doon, lalo pa at may maliit na butas ang kanilang pinto. Simula nang dumating ang magpamilyang iyon sa aming lugar, ay madalas na akong pagsabihan ni Lolo na huwag lalapit sa bahay ng mga ito. Hindi ko naman alam kung bakit, ngunit sinunod ko na lamang siya. Subalit dumating ang araw, dahil sa aking kuryosidad ay sinubukan kong lumapit sa bahay nila.
Nais ko rin kasing makipagkaibigan at makipaglaro sa batang kaedad ko. Natsyempohan kasing natutulog si lolo ng mga sandaling iyon, kung kaya hindi na ako nagdalawang isip pa kahit na paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang pagbabawal sa akin ng aking lolo. Dahan-dahan ako sa aking paglapit sa pintuan. Maya-maya pa ay napasilip na nga ako rito. Halos nanigas ang aking katawan nang may nakita rin akong mga matang nakasilip doon. Napailing pa ako dahil ang nasa isip ko ay baka guni-guni ko lamang ito. Muli akong sumilip at napagtanto kong hindi iyong kathang isip dahil may mata ring nakasilip sa akin. Napaatras na ako, lalo pa, at unti-unting bumubukas ang pintuan. Napasigaw ako nang biglang may humawak sa aking mga kamay. Nang tingnan ko ay si lolo lang pala. Sakto namang pagdating ni lolo ay lumabas ang babae kasama ang anak nito. Hindi ko rin napigilan ang mapatakip sa aking ilong nang makasinghot ako ng hindi kaaya-ayang amoy. Napakalansa noon na animoy amoy ng dugo. Maging si lolo ay napasinghot, ngunit hindi niya tinakpan ng kanyang ilong. Malamang ay nagkukunwari itong walang naaamoy. Pasensya na kayo, misis. Inutusan ko kasi sana ang apo ko na humingi ng asin sa inyo. Sinundan ko na nga siya kasi ang tagal-tagal niya. Wika ni lolo. Nakatingin lang sa kanya ang babae at maya-maya pa ay nagwika ito. Bantayan mo ng mabuti ang apo mo dahil baka kapag hindi mo ginawa ayon ay magulat ka na lang na hindi na siya makakauwi pa. Seryosong wika ng babae. Pagkatapos sabihin ang bagay na iyon ay isinarado niya ang pinto ng kanilang bahay. Napatingin pa ako sa batang lalaki at nakita kong matalim siyang nakatitig sa akin bago tuluyang maisara ang kanilang pinto. Niyaya naman ako ni lolo na umuwi na. Habang naglalakad kami papalayo sa bahay na iyon, ay hinawakan nito ang maliit na bote. Nakita ko na namang bumubula na naman ito. At dahil doon ay binilisan niya ang kanyang paglakad habang sumusunod naman ako sa likuran niya. Nang makarating kami sa bahay ay kinausap kaagad ako ni lolo. Sinabi kong huwag kang lalapit sa bahay na iyon, apo. Wika ni lolo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at napatanong na ako sa kanya kung bakit ganun na lamang kung pagbawalan niya ako. Marahil ay hindi na nakapagtago si lolo kung kaya sinabi niya sa akin ang tungkol sa maliit na boteng lagi niyang daladala. Ang boteng ito ay naglalaman ng langis. Bumubula ang langis na ito kapag may aswang sa paligid. Tila nabingi naman ako sa sinabing iyon ni lolo. Tama ang dinig mo, apo. Aswang ang magpamilyang iyon kung kaya lumayo ka sa kanila. At dahil sa nalaman ko ay napatango na lamang ako. Hindi ko aakalaing aswang na pala ang mga iyon. Simula ng araw na nalaman ko ang bagay na iyon ay hindi ko na tinangkapang makalapit sa bahay na iyon. Kung dadaan man kami ni lolo ay nakayuko lang ako. Hindi naman lumalabas ang magpamilya, pero sa tuwing dumadaan kami ni lolo sa tapat ng bahay nila
mas nagiging mabula ang langis sa maliit na boteng dala ni Lolo. Makalipas ang ilang buwan, hindi na namin alam kung nasaan na ang magpamilyang iyon. Bigla na lang silang nawala at kung dadaan man kami ulit ni Lolo sa bahay nila, hindi na bumubula ang langis ni Lolo. Walang nakakaalam sa lugar namin na minsan na palang nagkaroon ng magpamilyang aswang sa aming lugar. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Elmo. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Luis. Nangyari po itong kwentong ito taong 1997. Noong panahon namin, uso ang kulam at barang, kaya naman iniiwasan talaga namin na magkaroon ng kagalit. Minsan pa, mayroon din sa lugar namin na marunong manggayuma. May maliit kaming pwesto noon sa palengke. Mga karne at isda ang laman ng aming estante. Minsan meron din kaming mga longganisang na si nanay lang din ang gumagawa. High school lang po ang natapos ko ng panahong ito, Kuya Bari, at hindi na ako nagpatuloy pa sa kolehiyo dahil hindi na namin kakayanin ang gastusin, lalo na't dalawa lang kami ni nanay ang naghahanap buhay. Wala na siyang ibang aasahan sa aming magkakapatid dahil yung dalawang nakakatanda sa akin ay matagal nang bumukod mula nang makapag-asawa. Dong, 1 kilo nga sa baboy. Napasulyap ako kay Mang Temyong na kilalang nagpapautang sa palengke. Nagpapautang ito ng pandagdag puhunan sa mga maliliit na pwesto tulad namin. Maging si nanay ay may utang din kay Mang Temyong na 5,000 at hinuhulugan ito tuwing linggo. Lahat ng mga bata na pagala-gala sa aming bayan ay takot kay Mang Temyong. Mahaba kasi ang balbas nito at kulot na kulot din ang buhok na tinatalian lang ng goma. Ayon kasi sa sabi-sabi, matandang binata raw si Mang Temyong at hindi na naisipang mag-asawa. Ang tanging nakikinabang lang sa pera nito ay ang nag-iisang kapatid na si Aling Shona. May usap-usapan sa pwesto na mangkukulam daw si Aling Shona at may kakayahan din na manggayuma. Pumili ito ng laman kaya kinuha ko agad iyon, Kuya Bari, para timbangin. Bago umalis ay pinaalalahanan pa ako sa utang ni nanay na sisingilin nito sa linggo ng umaga daw. Pag-uwi ko sa bahay, naabutan ko si nanay na kausap ang aking pinsang si Corazon. Dala niya ang kanyang mga gamit. Ang sabi niya, nakiusap daw ang kanyang ina kay nanay kung maaaring sa amin na muna siya manuluyan habang hindi pa nagsisimula ang pasukan. Sa bayan lang kasi namin ang may mapapasukang kolehiyo. Masyadong malayo kung balikan pa siyang uuwi sa kanila. Magasto sa pamasahe at nakakapagod din ang biyahe. Noon pa man ay hindi ko na gusto ang ugali ni Corazon. Bukod kasi sa maarte at hindi sanay sa mga gawaing bahay, masyado rin siyang mapanlait na siyang madalas na nagiging dahilan para awayin siya ng mga nakakalaro namin noong mga bata pa kami. Ngunit ang tiyahin ko na mismo ang nakiusap kaya wala kaming nagawa kung hindi ang tanggapin siya at patuloyin sa bahay. Ngunit dahil bakasyon pa noon, pinasama siya ni nanay sa pwesto namin sa palengke para tulungan ako sa pagbebenta. Alam ko namang napipilitan lang na sumama si Corazon, ngunit hindi na ako nagsalita pa. Kahit papaano naman ay nauunawaan ko rin na ayaw niyang sumama dahil wala namang siyang obligasyon na tulungan ako sa pagtitinda.
Marahil nahihiya lamang siya sa aking ina. Kaya ayun na nga Kuya Bari, kagaya ng inaasahan ko, hindi tumulong sa akin si Corazon kahit marami nang bumibil sa pwesto namin. Nakaya ko naman iyon dahil sanay na ako sa trabaho ko. Ilang sandali pa, dumating na si Mang Temyong upang maningil. Ngunit ang ipinagtataka ko, hindi niya kaagad na hiningi ang bayad gaya ng palagi niyang ginagawa. Saka ko lang napagtanto na hindi pala siya sa akin nakatingin ng oras na iyon. Napakamot na lang ako sa aking ulo nang hindi nito lubayan ng tingin ang aking pinsang si Corazon na prenteng nakaupo habang nagbabasa ng libro. Naku po, mukhang nakukursunadahan pa ata ng matanda ang aking pinsan. Mang Temyong, ito na ho yung hulog namin. Sabi ko na lang noon para agawin ang atensyon sa matanda. Ngunit hindi pa rin ito inalis ang tingin kay Corazon. Tinawag pa ni Mang Temyong ang aking pinsan at tinanong ang pangalan nito. Ngunit gaya ng inaasahan, tahasang ipinakita ni Corazon ang pagkadisgusto sa matanda. Sa madalit salita, sinungitan nito si Mang Temyong at umalis sa pwesto para makalayo. Napailing na lang ako sa inasal ni Corazon. Akala ko noon ay magagalit si Mang Temyong, ngunit sa halip ay nakita ko ang kakaibang ngiti sa labi ng matanda. Walang sabi-sabing tinanggap niya ang hulog namin sa utang bago umalis sa pwesto namin. Hindi iyon ang huling beses na nakita ko ang matinding pagkagusto ni Mang Temyong kay Corazon, Kuya Bari. Dahil araw-araw siyang bumibisita na sa pwesto namin sa palengke kahit hindi pa araw ng singilan. Kunwari ay bibili siya ng karne, ngunit ang pinsan ko talaga ang pakay. Maganda kasi si Corazon, Kuya Bari, at madalas na isasali sa mga beauty contest sa barangay. Masipag din naman siya mag-aral, pero tanging ang ugali lang niya ang hindi nababagay sa kanya. Mukhang napapadalas ho kayo rito ha, Mang Temyong. Pasimple kong sabi kay Mang Temyong nang muli na naman itong dumating sa palengke. Sa pagkakataong iyon, mas maaga pa siyang dumating kaysa kay nanay. Sino ba namang hindi mapapadalas dito kung ganyan ba namang kaganda ang masisilayan ko? Sagot nito habang nakatitig pa rin kay Corazon. Napangiwi ang aking pinsan at saka inirapan ang matanda. Agad ko namang iniabot dito ang biniling karne para makaalis na. Ngunit nagulat kaming magpinsan nang bigla na lang itong maglapag ng 500 piso. Sa amin na raw ang sukli, pambili daw namin ng aming merienda ni Corazon. Hindi ko po tinanggap ang sukli, ngunit sadyang mapilit po talaga ang matanda. Kung hindi ko raw iyon tatanggapin, ay babalik siya daw muli na mayroon ng dalang pagkain. Kinagabihan, habang kami naghahapunan, kapansin-pansin ang pananahimik nitong si Corazon. Panay-panay ang paghawak niya sa kanyang sentido. Nang tanungin namin siya ni nanay, bigla na lamang siyang nagduduwal sa lababo. Kasunod noon ang pagkabuwal ni Corazon. Nawalan siya ng malay at nang magising ay tila pagod na pagod ang aking pinsan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Makalipas ang ilang araw, napansin naming madalas ang pagkawala ni Corazon sa bahay. At tuwing tinatanong namin siya kung saan siya pumupunta, palagi rin niyang sagot na may inaasikaso lang daw siya. Hanggang sa pinasundan siya ni nanay sa akin. Nang umagang iyon, Kuya Bari,
nakita ko si Corazon na nakikipagtagpo kay Mang Temyong sa mismong bahay nito, malapit sa kawayanan. May mga usap-usapan na pala sa lugar na iyon na may relasyon na ang dalawa at madalas na nakikitang naglalampungan sa labas ng bahay nitong si Mang Temyong. Halos hindi po talaga ako makapaniwala kung papaano nangyari iyon. Maging si nanay ay ayaw paniwalaan ang sinabi ko sa kanya. Nang hapong iyon, hinintay namin na umuwi si Corazon para kumprontahin siya sa paglilihim ng tungkol sa pakikipagkita niya kay Mang Temyong. Ngunit ikinagulat namin ang naging sagot niya sa amin. Wala raw siyang balak hiwalayan si Mang Temyong dahil mabait naman daw sa kanya ang matanda. Naku po, muntik nang atakihin sa puso si nanay sa sobrang galit, lalo na't sa kanya ibinili ng aking tiyahin si Corazon. Kinabukasan din ng umaga ay pinuntahan ni nanay ang bahay ni Mang Temyong. Sumama naman ako sa kanya para may karamay si nanay, sakaling may gawin ang matandang iyon. Ngunit pagdating namin sa bahay ni Mang Temyong, ang kapatid nitong si Aling Shona ang sumalubong sa amin. Galit na sinabi ni nanay na palabasin daw si Mang Temyong para makausap niya. Ngunit mariing itinanggi ni Aling Shona na naroon ang kanyang kapatid. Kahit anong pilit ni nanay ay wala pa ring nangyari talaga. Kaya naman napilitan na kaming pumunta sa kakilala ni nanay na isang albularyo. Sa pagkakaalam ko, marunong din ito sa kulam at barang, gayon din sa mga naaaswang. Naku, ginagayuma ang pamangkin mo, Rosa, sabi ng albularyo kay nanay. Hindi na kami nagulat dahil iyon lang naman talaga ang nakikita naming dahilan sa mabilis na pagbabago sa ikinikilos ni Corazon. Lalo na ang paglapit nito kay Mang Temyong na minsan na nitong pinandirihan. Sabi ng albularyo, upang makumpirma raw na ginayuma nga si Corazon, susubukan nitong kulamin ang nanggayuma. Sa gagawin daw nito, ang nanggayuma na mismo ang kusang lalapit sa amin para humingi ng tawad. Hindi nagtagal, nagsagawa ng orasyon si Mang Caryo para sa gagawing kulam. Gamit ang nakuha naming personal na gamit ni Mang Temyong. Nang gabi ring iyon, nakarating sa amin ang balita tungkol sa nangyari kay Mang Temyong. Isinugod daw ito sa ospital dahil sa walang tigil na pagsusuka. Kasunod nito ang pagtubo ng malalaking butlig sa katawan na kaagad ding pumutok at naging malalaking sugat. Tinanggihan raw ito sa ospital sa bayan dahil hindi na kaya ang ganoong kaso. Ngunit sa halip na ilipat ng ospital, dinala si Mang Temyong sa isang albularyo at doon na nga nabunyag ang ginawa nitong panggagayuma kay Corazon dahil ang albularyong tumingin dito ay kamag-anak mismo ni Mang Caryo. Sa katagalan, lumaki pa ang tiyan ni Mang Temyong hanggang sa halos pumutok na ito. Sa sobrang hirap na dinaranas ng matanda ay wala na ring nagawa ang albularyong kinuha nito. Malakas ang kulam na dumapo kay Mang Temyong. Higit kasi na mas maraming alam si Mang Caryo kaysa sa kamag-anak nitong albularyo na siyang gumamot sa matanda. Hindi rin kasi kinaya ni Aling Shona ang kulam ni Mang Caryo. Kinabukasan, nagulantang kami nang dumating sa bahay si Aling Shona. Madilim-dilim pa sa labas nang katuking niya ang tarangkahan namin. Alam daw nito na kami lamang ang maaaring magpakulam kay Mang Temyong at hindi namin lubos akalaing magmamakaawa siya sa amin upang tigilan na ang kanyang kapatid. Inamin nito na may kinalaman siya
sa ginawang panggagayuma ni Mang Temyong kay Corazon. Ito raw mismo ang nagbigay ng pabangong ginagamit kay Corazon. May ibinigay si Aling Shona na isang botelya na naglalaman ng katas mula sa iba't ibang halamang gamot. Naorasyon na rin daw iyon. Ipainom lang daw kay Corazon upang mawala ang epekto ng gayuma. Ngunit kapalit nito ay titigilan na rin ang pagpapakulam kay Mang Temyong. Nag-isip si nanay. Hindi nagtagal, pumayag ito, ngunit sa isang kondisyon. Kailangan daw munang tumalab ang gamot kay Corazon. Mula kasi nang kulamin si Mang Temyong, inapoy na ng lagnat ang aking pinsan at kahit halos magdeliryo na'y paulit-ulit pa ring binabanggit ang pangalan ng matandang binata. Awang-awa talaga ako noon kay Corazon. Ni hindi namin alam kung hanggang saan ang nagawa ni Mang Temyong sa kanya. Nangangamba rin ang aking ina na baka napagsamantalahan na ang pinsan ko habang nasa ilalim pa ito ng hipnotismong ginawa ni Aling Shona para kay Mang Temyong. Ngunit sa awa naman ng Diyos, Kuya Bari, naging maayos na rin ang kalagayan ni Corazon. Matapos mapainom ang gamot sa kanya, ay parang nagdahilan lang ito. Sa madalit salita, parang walang nangyari kay Corazon. Nagpasya na rin si nanay na ihinto na ang pagpapakulam kay Mang Temyong, gayong naibalik na muli sa amin si Corazon. Ngunit matagal bago gumaling si Mang Temyong. Balita pa namin, hindi na raw ito gaanong lumalabas pa ng bahay mula nang makulam at mabunyag ang ginawa nitong panggagayuma. Marami pala ang galit sa matanda, hindi lang kami. Matanda na nga raw, ngunit naghahangad pang makakuha ng bata at sa mali pang paraan idinaan. Nagtapat naman sa amin ang pinsan ko na wala naman daw ibang ginawa sa kanya si Mang Temyong kung kaya't napanatag na rin ang kalooban ng aking ina. Sa ngayon po, Kuya Bari, wala na si Mang Temyong. 2 taon lang kasi matapos ang nangyari, yumao ito dahil sa isang atake sa puso. Matapos din ang pangyayaring iyon, agad na umuwi si Corazon sa kanila. Isang kakaibang karanasan na aking nasaksihan, kaya ko po ito isinulat sa inyo, Kuya Bari. Sana po ay maging aral itong aking kwento sa mga taong naghahangad na makuha ang kanilang gusto sa pamamagitan ng maling paraan. Talaga pong totoong ang kasamaan ay talagang hindi magwawagi kailanman. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at mabuhay po ang inyong YouTube channel na Ang Sundo Horror Stories. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Luis. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.